Hirap na hirap yung mga campings ngayon na ipagtanggol si Risa Hontiveros doon sa naungkat na insertions ng mga infrastructure projects na ginawa niya. Well, this is Pinoy Extreme and ipaliwanag pa natin. Try natin gamitin yung mga words mismo ng mga kakampings as to how they think Risa did not do anything wrong with this one. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. I will easily turn my back on Lenny, Risa, Bam, Kiko, and Chell if they were proven to be corrupt. And if they're proven to be corrupt, I will be on the first line to criticize them and to call them out. Well, ito kasi yung problema sa mga kakamping. Although sinasabi nila that they are anti-corruption, but the reality is they do not know when their politicians are becoming corrupted. So it's like they are hating something, but they do not know the definition, or they cannot see that the person they are supporting is already becoming the definition of what they are fighting for. Umpisahan natin yung argumento kay Senator Miriam. Sabi niya dito, tumakbo ba sila para mamigay ng ganun? Kung ganun pala, dapat tumakbo sila ng mayor dahil function ng local government yan. Kung ganun, sa tingin nila, they are discharging their legislative functions. They have to read again, they are being illiterate. Katulad nga nung sinabi ko, the values of the ordinary Filipino reflects the values of the leaders. Kung ang values ng mga leaders na nakaupo ngayon kurakot, malamang sa malamang yung nagboto dyan kurakot din. Kung ang values ng mga leaders ngayon kamangmangan, malamang yung nag-upo dyan mangmang din. Kaya yung pagbabago na kung ano man yung iniisip nyong sistema, dapat nag-uumpisa yan doon sa pinaka-basic unit. Kung hindi ka naman susunga-sunga, Attorney Jesus Falsis, di ba? Dapat ang gawin nyo na denial, yung may project, si Senator Risa Hontiveros. Dito ina-admit nyo na meron siyang project at nakaka-award lang September 24, 2025. Tama bang magka-project ang senador, attorney? My goodness. Attorney Jesus Falsis, trabaho ba ng isang senador, abogado ka, di ba? Trabaho ba ng isang senador na magka-project? Syunga. O eto ba, yung palusot nila doon sa term na insertion versus amendments. Babasahin ko lang po uli yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Ang sabi po niya, wala po akong BICAM insertions. Wala sa unprogrammed funds. Period. Masyado kang nagiging technical doon, Senator Risa. Alam mo naman natin na yung pinagtibay ng buong BICAM, kasama po doon yung mga insertion ninyo mula pa sa committee hearing. Do not mislead us, Senator. Alam mo naman natin na lahat ng ginawa ninyo sa floor mula sa committee, pagka hindi inalis doon sa BICAM, ibig sabihin, that will constitute the BICAM report. That will become part and parcel of the BICAM report. Wala sa unprogrammed funds. Sino ba nagsabing meron kayo sa unprogrammed funds? Babasahin ko yung buo na pahayag ni Senator Risa Hontiveros kasi meron po siyang binanggit dun sa bandang dulo. Sabi niya, babala, wag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Sino po ba dyan sa may insertion na yan ang nakapagpasok ng kanilang insertion o amendment na hindi dumaan sa tamang proseso? Meron po ba kayong maituturo? Sino po ba sa mga senador na parte ng 19th Congress na nakapag-insert na ang kanilang insertion ay hindi inaprubahan ng Senado? Wag pong ganon. Lahat naman po ng insertion na yan dumaan sa proseso. Lahat ng amendment ninyo dumaan sa proseso. At lahat ng amendment ninyo kaya naging parte ng General Appropriations Act sapagkat inaprubahan po ng Senado. Kaya it's not the issue. The issue here is whether or not you have insertions. Meron. Durog. O, di ba? Ganon kalawak yung problema. Maraming senador, kongresista yung nagpasok ng insertions
At hindi nga yung pagpapasok nila ng insertions yung issue dito. Kung hindi, kung may insertions ba sila, lalo na kung it's about infrastructure. Diba? Kaya nga dapat wala silang interest dyan. Kaya nga ganun ang ginawa ng batas natin sa separation of powers. Hindi ka dapat magkaroon ng interest sa infrastruktura kasi kung may interest ka dyan, natural yan yung pupunduhan mo. And because of that bias, pwedeng ma-overlook o kaya ma-deny ng proper funding yung mga bagay na dapat importante. Kasi nga, meron kang interest sa isang proyekto bilang isang tao na nandiyadyaan para magpasa ng batas para sa General Appropriations Act. Ganun lang kasimple yun. Tapos proud pa yung nagtatanggol doon sa ginawa ni Risa. Halatang hindi nila alam kung ano yung issue. 'Di ba? Kino-conflate nila or iniiba nila yung issue para hindi mapansin ng tao yung totoong issue. At para maipagtanggol or maipagpatuloy nilang ipagtanggol yung mga politiko nila doon sa maling ginawa nila. Pangalan niya, hindi naman nila may deny na Senator Risa Ontiveros and Congressman Shero Crisel Lagman. How can you be impartial when it comes to the funding? Paano mo at kailan mo sasabihin na sandali, sobrang dami na ng pondo yan? Ay sandali, hindi dapat natin bigyan ng pondo yan kasi nga hindi naman din priority. Paano mo sasabihin yan kung ikaw mismo yung proponent? Nagets nyo? Paano mo sasabihin yun? Proyekto mo yan eh. Di natural poponduhan mo. Paano pag meron pa mga proyekto mas importante dyan? Maiisip mo ba na mas importante yung proyekto ng iba kaysa yung proyekto ko? Proyekto mo yan. May bias ka na. Well, with this, there are only two things why the kakampings keep on defending Risa Hontiveros. Una, hindi nila alam because they are functionally illiterate. Or pangalawa, nagpapanggap sila na hindi nila alam yung totoong issue para lang ma-divert yung tunay na issue doon sa gusto nilang palabasin na issue. Kasi doon lang sila magkakapuntos. Ang totoong issue dito is not whether it is an insertion or it is an amendment because both can be either or. Okay? Now, ang issue dito is kung meron bang amendments na ginawa yung isang senador at kung yung project ba yun infrastructure at na-award sa kanila. Ganun lang kasimple yun. Ready na ba kayong i-disown yung mga so-called politicians nyo? Or magpapanggap lang kayo na anti-corruption kayo at malilinis yung intention nyo? Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.